Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Hi kaagapay! Kumusta? Happy Saturday sa'yo. At kayo'y nakikinig na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kami ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At Saturday na naman, and this is your ABC, ang best bud mo si Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabua. And welcome to another episode of In Betweens, kung saan tayo'y nag-uusap, no? We talk about the things we don't always openly talk about. Yung mga kwento sa pagitan ng ating mga saya, or kaya naman ng bigat, victories and struggles, at kung saan sumasalo ang Panginoon sa gitna ng mga in-betweens moments natin. Ayan, happy listening sa lahat ng mga naka-tune in na sa kanilang radio sa 702 DZAS AM Band. Ano po ba ang gamit nyo habang nakikinig sa mga oras na ito? Kayo po ba ay naka-transistor radio or PM radio? O kaya na may nasa biyahe kayo at nagda-drive at gamit ang inyong car stereo? Ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at live talks kaagapay. At hello rin sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702 DZAS-FEBC Radio. At available, napapakinggan rin tayo sa ating YouTube channel sa 702 DZAS Radio TV. Ipadaan nyo na ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout dito sa ating comment section. Feel free, kaagapay to drop your comments, ang inyong mga greetings, at i-share mo na rin kung ano ang kinakain mo habang nakikinig ngayon sa In-Betweens. Or ano ang ginagawa mo. Gusto ko malaman habang ginagawang background ang 702 DZAS ngayong hapon. Gayon din sa ating FEBC.ph streaming. Hello po sa inyo maging sa ating 702 DZAS mobile app. Hello po at happy listening. Nakapag-download ka na ba kaagapay ng ating mobile app? At kung hindi pa, I encourage you now na i-download nyo na ang ating 702 DZAS mobile app dahil libre lamang yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, libre lang yan at ma-access nyo ang mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7. As long as meron po kayong internet connection, Wi-Fi or data, anywhere and anytime, pwede po kayong makinig sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Umaga, tanghali, gabi hanggang madaling araw dahil nga 24/7 yung app na yan. Kaya download na kayo. At kung first time mo naman mapadaan dito sa ating himpilan, ang DZAS po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila. Ayan, sino ba ang mga taga Mega Manila? Hello po sa inyo at magandang hapon po. Kung meron po kayong mga relatives din sa some parts of Mimaropa, Central Luzon, or kaya naman po sa mga kalapit bayan dito sa Mega Manila or Metro Manila, encourage nyo na sila na makinig dito sa 702 DZAS. Ayan, dahil magandang kaparaanan po ito upang ma-share natin ang gospel, lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Christ na need na makarinig ng kanyang salita. Diba? Take this opportunity na kaagapay to share this broadcast. At syempre hindi rin natin kinakalimutan, baka ikaw kaagapay na first time lang makapakinig dito sa In-Betweens. Hello sa'yo. At syempre hindi to aksidente, no?
na ikaw ay biglang napatigil or bigla mong dadaanan sa iyong radio o kaya naman sa iyong Facebook, nag-i-scroll ka lang, bigla mo nakita tong video na to, itong episode na to. Malay mo, this episode is for you. Ayan, at hindi aksidente na ikaw ay nandito at nakikinig sa mga oras na ito. Kaya I welcome you. Hello sa'yo kaagapay at nawa ay magstay ka hanggang mamaya, no? Hanggang dulo ng ating episode, no? At ng ating mapapag-usapan today. At kaya naman, bibigyan ko rin kayo mga kaagapay ng chance para makakuha kayo ng inyong mga merienda, ng inyong mga gustong isama, no, habang ginagawang background ng pakikinig dito sa DZAS. Ano ba masarap na merienda ngayong hapon? Ano ba masarap na kinakain na snack kapag ikaw ay nakikinig ng iyong paboritong programa or ng iyong paboritong estasyon? Ako kasi gusto ko anything na chewy, no? Dahil mahilig ako sa mga kakanin or like mochi or kaya bilo-bilo. Yan, walang tatalo sa bilo-bilo. Parang never ko yatang tatanggihan ng bilo-bilo any time of the day. Kahit siguro nakakain na ako. Basta inalok ako ng bilo-bilo, lalo na kapag ube flavor, ay grabe, panalo yun. Hindi ko talaga tatanggihan yun na merienda. Ikaw ba kaagapay, anong merienda mo sa mga oras na ito? Share mo naman dyan sa ating comment section. At kuha ka na rin ng iyong snack habang nakikinig dito sa ating programa. Kaya naman, huwag po kayong bibitaw ha, dahil magkakaroon lamang po tayo ng panandaliang break. Dahil magbabalik ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, and you're listening to In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV. Move on na talaga ako. Ito na talaga. Enough na yung 2 years and 11 months, 3 days, 4 hours, 56 minutes, and 30 seconds na crush ko siya. Endo na girl talaga. For real na to. Hindi ako sure. Bakit ka ganyan? Happy crushing tayo dito, no? Ay nako, besh. Enough na. From now on, promise, crush ko na siya. Okay? Bes, last year, ganyan rin tono mo eh. Pero ang ending, kinikilig ka pa rin every time nakakausapin ka niya. Uy, sure na ako, best. Support naman, oh. Grabe. As in, wala. Wala na talaga. Period. Hindi ako sure. Hindi talaga ako sure. Remind lang kita ha. Nawawalan ka ng inspirasyon yan. Na-realize ko lang na masyado kong binibigyan ng atensyon yung feelings ko. Ang sakit kayang maging one-sided love. Ay, wow naman! Pero, totoo yun. Kaya tayo nasasaktan kasi minsan or madalas, choice natin yun. Yun nga eh. Kaya nga, huwag na kasi magmadali. Wala namang karera dito ng relationship, di ba? Walang paunahan. Mas maganda pa rin yung naghintay tayo sa inilaan para sa atin, no? Ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng the best para sa atin. Yes naman, girl! Face bomb! Yun dapat eh! Yun, move on na ako. Hi kaagapay! Nakikinig ka pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At meron na naman tayong panibagong mapapag-usapan this afternoon. I'm sure makaka-relate na naman tayong lahat dito sa ating letter sender today. Pero bago natin pakinggan ang kanyang storya, you know what kaagapay? Kung may isang area, diba, sa buhay natin na tahimik pero madalas nagiging source ng stress or kaya source ng anxiety or minsan source ng guilt. Yan, minsan ito yung bagay na nakakapagpasaya sa atin at bagay din na nakakapag-stress. Yun ay ang pera. Yan, alam natin yan. Finances, kaagapay. Kasi let's be real. It's easy to talk about blessings, dreams, o kaya naman ay goals. Pero kapag usapang budgeting na, o kaya naman usaping overspending or
impulse buying, or stewardship, biglang ang hirap maging honest. Nagka-struggle ka na rin ba ng ganito kaagapay? Pero dito nga sa in-betweens, safe space mo to kaagapay, no? We learn together here at papakinggan natin ang storya mo. Kasi nga minsan, no, nasa in-between moments ng adulting natin, adulting season natin, doon tayo pinuprune ng Panginoon, no? Doon tayo natetest, doon tayo namumold, doon tayo, doon tayo minsan nalilito, and doon tayo talaga, pinapangaralan ng Lord, no? Yung kanyang discipline at wisdom, no? Iginagawad niya sa atin. At today nga, may isa tayong kaagapay who bravely opened up about this struggle. Yung struggle na sigurado akong maraming makakarelate, including me. So let's take a moment, huminga muna tayo ng malalim kaagapay, and listen to her story. Dear In-Betweens, hello po Ate LCD, itago niyo na lang po ako sa pangalang Mara. Lately, nahihirapan talaga akong mag-manage ng pera. Alam ko naman po na bilang mga anak ni Lord, we are called to be good stewards of what He has entrusted to us. Kasama na doon yung finances natin. Pero honestly po, I still struggle. Ang hirap po kasi minsan pigilan yung sarili, lalo na kapag may mga bagay na gusto mo o feeling mo deserve mo after a long week. Minsan, bago ko pa mapigilan, napapabili na po ako ng mga hindi ko naman kailangan. Alam ko po na hindi ito wise at gusto ko talagang matutong mag-handle ng pera. Please help me po. I'd really appreciate some advice on how I can be a better steward of my finances. And if you can, please pray for me rin po that I may learn self-control, contentment, and wisdom sa pag-manage ng resources na ibinibigay ng Panginoon. Maraming salamat po. So ayun ang story ng ating letter sender na si Mara. Thank you so much, Mara, for trusting us. I love kung paano ka naging honest, no? Naging honest sa iyong situation. 'Di ba? Hindi lahat kayang aminin na nahihirapan mag-manage ng finances. Lalo na today na everything is treat yourself or deserve ko to, 'di ba? Or live your best life culture. So mahirap talagang aminin sa sarili natin na magastos talaga tayo or minsan may struggles tayong i-handle ang ating finances. And to be fair, yes, may moment to reward ourselves. 'Di ba kaagapay? Pero minsan, if we're not careful enough, paano na yung responsibility na ibinigay sa atin ng Lord? 'Di ba? Dapat maging stewards tayo ng kanyang mga resources. Kasi aminin natin, no, kaagapay, ang saya-saya kapag sweldo day na, no? Pero after 1 week, parang dadaan lang siya. 'Di ba? May mga ganun ka bang experiences na parang dumadaan lang yung sweldo mo sa palad mo? At nagsisimula ka nang magtanong na, wait, saan napunta yung sweldo ko? Nasaan na yung pera? Ba't parang hindi ko naramdaman yung sweldo day? Or maybe, napadaan ka lang sa mall tapos may bigla ang sale or may bigla kang nakitang sale na sign. And you hear that faint whisper in your head na i-reward mo yung sarili mo. Kasi deserve mo yan. Deserve mo yan. And suddenly, ayun, naubos ang pera. Kaka-deserve. So, deserve na deserve talaga. So, yun kaagapay, nakaka-relate ka ba? Kasi ako rin, to be honest, nakaka-relate ako sa situation ni Mara. At I'm sure yung iba nating kaagapay nadadaan din sa ganitong situation. No? Lahat tayo dumadaan sa ganitong struggle. Even mature Christians, 'di ba? Kasi stewardship is not just about earning. It's about managing well what God already placed in our hands. And sometimes nga, we don't like talking about money because ang awkward. No? Parang hindi mo alam kung saan ko ba sisimulan yung pag-uusap about sa pera. Kasi pag sa pera, parang ang iniisip natin, gagastos lang. I-spend mo lang yan sa mga bagay na gusto mo. Or bibilin mo lang yung mga bagay na kailangan mo. Pero yun nga kalakip ng pera ay dapat meron din tayong responsibility.
'Diba? Because the issue here is not money itself. It's our heart. 'Diba? It's our heart posture around it. And let's be honest, kaagapay, napabili ka na ba ng item na parang nabili mo lang dahil nalungkot ka or parang nagkikrave ka lang dito or nakita mo lang siya madaling araw tas natuwa ka, chinek out mo kahit kaka-add to cart mo lang nung isang araw or kaya naman napagastos ka kasi na-pressure ka netong friend mo or may nakita kang bagong item niya, bagong gamit niya na parang natuwa ka at gusto mo rin magkaroon. Or minsan, gusto mo lang ma-feel yung reward kahit walang budget. Ano sa mga yun, kaagapay yung na-experience mo na? Yes, it's normal, 'di ba? But we should not normalize it, 'di ba? Kasi as children of God, alam nating money is not ours, 'di ba? We are just managers. Ipinagkatiwala lang yan ng Lord. Ibinigay lang niya itong resources na to. Pero it belongs to Him, ultimately. 'Di ba? Parang binigyan lang tayo ng Panginoon ng wallet na may laman at binawatch niya tayo. Minomonitor niya tayo. Pinapanood niya tayo kung paano natin to i-handle. 'Di ba? Not to punish, kaagapay, but to prepare us. Because sometimes, hindi tayo binibigyan ng Lord ng madami or ng sobra if we cannot steward well what we have now. Pero alam mo, kaagapay, whenever we bring something into light kay Lord, even in our community or our safe space, doon nagsisimula ang healing. 'Di ba? Doon nagsisimula yung growth. At malay mo, doon mo matutunan ng stewardship. Kaya, hinga muna tayo, huminga ka muna, kaagapay, let's pause muna sa mga oras na ito. And let's zoom out a little dahil tutungo na tayo sa ating break segment sa ating pagbabalik. Kaya naman wag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabwa, at kayo nakikinig dito sa In-Betweens over 702 DZAS. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo, na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo.
Kaagapay, nakikinig ka pa rin dito sa programang In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ito pa rin ang inyong best friend on air, Absi de Ferrer Tabua. At kanina nga napapag-usapan natin, no, yung letter ng ating kaagapay na si Mara na nakaka-experience ng struggle pagdating sa pag-handle sa kanyang finances. And kaagapay, have you ever noticed na madalas tingin natin sa pera ay akin to, pinaghirapan ko to, or reward ko to, so I can do whatever I want with it? May ganong mindset ka rin ba noon, kaagapay? Or parang ganito ba yung pagtingin mo when it comes to your finances or yung iyong kaperahan na nasa iyong bulsa? Pero sa Bible, kaagapay, iba ang perspective. Dahil sabi sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it." So dito sinasabi na wala tayong pagmamay-ari, kaagapay. Lahat ng meron dito sa mundo ay pag-aari ng ating Panginoon. So para mas makapag-reflect tayo, or ito na lang. Ito yung question na iiwan ko sa inyo na dapat pagbulay-bulayan natin. Ano ba talaga yung heart ni Lord when it comes to handling His blessings? Maganda pag-isipan yan, di ba? Dahil, syempre, napapag-usapan nga natin ngayon is about handling our finances. So, balik nga tayo, no, sa Psalm 24 verse 1 na sinasabi, "The earth is the Lord's and everything in it." Meaning, kung mas mag-example ako ng malapit-lapit sa atin at talaga makaka-relate tayo, kunyari, may plate ka ng spaghetti na binili mo sa iyong favorite fast food chain, kaya naman may in-order ka at dumating na yung parcel na chineck out mo noong nakaraang araw, o kaya naman yung pera mo sa iyong bank account, lahat yan ay kay Lord galing. We are not the owners, we are just the managers. Para tayong binigyan ng susi, diba? Binigyan tayo ng keys, not to flex but to take care of it. Kumbaga para tayong caretaker nitong mga bagay na ito. Imagine, nyari, humiram ka ng kotse ng iyong kaibigan. Diba? Hindi mo naman sasabihin sa kanya na akin to pwede kong gawin ang gusto kong gawin sa kotseng to No, diba? Kasi hiniram mo yun. Hindi yun sa'yo. So, dapat alagaan mo, ingatan mo, i-drive mo carefully, and keep it safe, diba? And ibalik natin ito ng nasa maayos pang condition. Diba? Ganun yun. At ganun din kay Lord. Diba? Kaya pala minsan kapag hindi natin ma-manage ang maliit, hirap tayo i-handle yung malaki. Kasi nga sabi sa Luke 16 verse 10, it reminds us that whoever can be trusted with little can also be trusted with much. Maybe, just maybe, the reason we feel stuck financially is because the Lord is training us in the small first. Tinuturuan muna tayo ng Lord na mag-handle ng mga bagay na maliliit bago niya ipagkatiwala yung mga bagay na malalaki. And here's something we often miss. Number 1, yung pag-i-impulse buying. O kaya yung emotional spending. At ito, yung pinakatalamak sa lahat, yung deserve ko yan mentality. Diba? Usually, nagyayari to kapag we're trying to feel something inside of us na naghahanap tayo na magpe-feel ng void sa puso natin. It can be boredom, insecurity, o kaya naman kapag stress na stress ka, no? Naghahanap ka ng something na manglilibang sa'yo, or kaya naman pagod, or kaya kalungkutan. Ilan lang yan sa mga bagay na pwedeng nakakaapekto, kaya ganun ang pag-handle natin ng ating resources or finances. Pero kaagapay, yung mga bagay na binibili natin, yung mga bagay na pinag-i-spendan natin,
or mga bagay na pinaggugugulan natin ng ating resources, ng ating finances, hindi nila kaya i-feel yung void na meron tayo sa ating mga puso. Only Christ can. So instead of asking, ano pa ba mabibili ko? Ano pa bang pwede kong i-check out? Maybe pwede nating itanong na, Lord, what do you want me to do with this? Alam mo ba kaagapay, that posture alone, it changes everything. Because stewardship is not about having a lot. It's about being faithful with what you have. Yung pagiging faithful natin sa mga bagay na meron tayo ngayon. Mga bagay na meron tayo ngayon, kaagapay. Gaano man yung kalaki o kaliit. Tinitingnan ng Lord kung gaano tayo ka-faithful i-monitor yan, i-handle yan, gastusin yan, gamitin yan. Tinitignan nyo ng Lord. Why? Kasi hindi lang nakikita ng Lord yung amount. Dahil nakikita niya yung heart behind that amount, kaagapay. So if you're listening and saying, Lord, gusto ko pong maging faithful, pero ang hirap. Guess what, kaagapay? The struggle is proof that you care. Na may pakialam ka. 'Di ba? Na parang gusto mong magbago. 'Di ba? The conviction means the Holy Spirit is working in you. And stewardship is not a one-time achievement. Hindi yan overnight, ha? Hindi yan pagkatulog mo ngayon at kinabukasan, okay ka na. Magaling ka na mag-handle ng pera. Hindi ganon. It's a journey. Process ito, kaagapay. At sa process na yon, ito na yung in-betweens, no? Doon tayo mas nag-grow. Doon mas nag-grow ang character natin. So yun, kaagapay. May iiwan lang ako sa yung 3 katanungan. Ano ba yung heart posture ko kapag gumagastos? Kapag nag-i-spend ng pera? Pangalawa, kinokonsult ko ba si Lord? Kapag may bibilhin ako, kapag may pinagpaplanuhan ako i-purchase, tinatanong ko ba siya na tama ba ito magiging decision ko kapag binili ko to? Magiging kagamit-gamit po ba ito, Lord, kapag pinurchase ko ito? And number 3, am I honoring God even sa mga maliliit na financial choices ko? Yun yung mga questions na kailangan natin i-keep in mind, kaagapay, when we handle our finances. So kaagapay, ngayon naman, na mas malinaw na yung heart ni Lord about stewardship. Huwag tayong tumigil, no? At sana hindi lang tumanatiling mga salita. And let's make it more practical at yung maa-apply natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kasi nga naman, syempre, kailangan may application ang ating mga pinag-uusapan. Pero, kakaroon muna tayo ulit ng panandalian break. Kaya wag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang In-Betweens. At ito po ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabo, at kayo nakikinig dito sa 702 DZAS. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay at nagbabalik po ang inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. At kayo'y nakikinig pa rin dito sa programang In-Betweens with ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. So now, kaagapay, nasa challenge segment na tayo ng ating program. At ito yung isa din sa mga bagay na nilulook forward ko, no? Kapag gumagawa ng episode natin. Kasi ito yung mga bagay na practical. Kung saan meron na tayong chance to apply yung mga natutunan natin into our daily lives. Kasi syempre kung walang application, walang transformation. So mahalaga talaga na meron tayong challenge sa bawat isa. Meron tayong challenge na pwede nating gawin para sa ating mga sarili. At sa susunod ngang part, pag-uusapan natin, paano ba maging wise with what we have? Kahit hindi naman malaki. 'Di ba?
Kahit gaano kaliit yan, kalaki kaagapay, dapat maging wais tayo sa pag-handle. Kaya naman, ready ka na ba? Ready na ba ang inyong mga pang-notes? Ang inyong ballpen or pen? Or kaya paper? At kung ikaw ay techie, baka ready na ang inyong mga device para i-note ang ating mga tips ngayong hapon. Pero bago ko i-share yon, meron lang akong simple at relatable na sample na pwede nating pagbulay-bulayan or isipin. Imagine, meron kang jar ng tubig kaagapay. Every day, nag-iipon ka, drop by drop. Pero hindi mo napansin, may butas pala yung gilid. Kaya kahit gaano ka pa kadami maglagay, laging kulang. And isipin mo, that jar is your wallet. And the small holes, ito yung mga impulse buys mo, yung mga unplanned food trips mo, or yung mga ina-add to cart, chine-check out mo sa inyong mga online shops, no? Or, ito yung mga hindi mo pinagplanuhan na mga purchases. Sa totoo lang, hindi masakit yung one-time na gastos, no? Ang masakit is yung consistent, yung sunod-sunod na leaks. Kumbaga, isipin mo parang tubig yan na tumutulo, paulit-ulit, walang tigil, walang humpay. And before you know it, the jar is dry. Ubus na ang laman ng jar mo. Pero ito ang revelation, no? God is not only teaching us to fill the jar. He's teaching us to seal the holes. Ayaw ng Lord na maiiwan tayo or parang maiiwan natin, mahahayaan natin or pababayaan natin yung mga butas na yon na patuloy sirain or maapektuhan yung pamamaraan natin kung paano natin hawakan or i-handle ang ating finances. 'Di ba? Gagawa ang Lord ng paraan upang maituwid tayo, no? Because stewardship is not just about earning more. It's about managing better. And minsan kaagapay, yung discipline na iniiwasan natin today is the very blessing pala na kailangan natin, no? Na todo pinagpe-pray natin for tomorrow. Kasi kung hindi natin kaya alagaan, let's say yung 500 pesos natin ngayon, paano kaya yung 50,000? Or yung 100,000? 'Di ba? Or yung financial breakthrough. And sometimes, yung mga gastos natin ay hindi lang talaga gastos eh. They reflect where we run for comfort, where we seek identity, at what we use to suit our loneliness. It reveals our hearts, kaagapay. Pero dito nga pag-uusapan natin sa ating challenge segment, paano tayo magiging better stewards ng ating mga finances. 3 lang ang isi-share ko kaagapay na nawa sabay-sabay tayong matuto, ma-remind. So, uunahin ko na ang ating pang-una sa listahan. This week, sulat mo every small gastos na meron ka. Kunyari, bumili ka ng milk tea, or kaya ng kape, or meron kang unplanned na food trip, bigla kang bumili ng sapatos dahil nakita mo lang yung sale, or kahit random things na nakita mo sa mall, ilista mo. Pag nakita mo kasi na nakasulat yan, nakalista yan, at naka-indicate yan, napapaisip ka, wait, kailangan ko ba to? Kumbaga, mas meron tayong time to reflect kung kailangan ko ba to? Magiging kapaki-panginabang ba ito? Or bugso lang to ng damdamin? Kasi awareness brings breakthrough. So, isa yun sa mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. Ilista natin yung mga bagay na pinagkakagastosan natin. Number 2, practice financial pauses. Yan. Huminga muna tayo ng malalim bago tayo gumawa ng isang bagay. Kasi kung padalos-dalos tayo, mahirap na kapag magkamali. Every time na may temptation kang bumili, tanungin mo muna kaagapay yung sarili mo. Tanungin natin yung sarili natin. Kailangan ko ba to ngayon? Or pwede bang next time na lang to? Or worth ba ang guilt nito after ko mabili? Sometimes hindi kailangan ng no. 'Di ba? Kailangan lang muna mag-wait. 'Di ba? Hindi naman sa dahil dinedelay mo itong bagay na to, killjoy ka na, no? Na parang hindi mo nire-reward or dinedeprive mo yung sarili mo. Hindi ganun yun. Pero, more than that, it teaches us discipline.
at kung paano tayo mag-handle, paano natin minamanage ang ating resources at finances. Number 3, set purpose for your purchase. So planuhin natin kaagapay. Para saan ba ang pera ko? Ano ba ang goal ko? Bakit kunyari nag-iipon ka? Ano bang goal mo? Bakit ka nag-iipon ng 100 a day? Or saan mo ilalaan ito kapag nakapag-ipon ka na ng certain amount? Anong goal mo? Anong pinag-iipunan mo? Ano yung gusto mong mabili in the future? Kaya ka nag-iimpok ng pera. Kasi when your money has a mission, yung parang hindi ka lang aimlessly naglalagay or nag-iipon ng pera, hindi ka madaling ma-distract. Kasi alam mo yung goal mo nakafocus ka lang sa goal mo. Nakafix yung eyes mo sa bagay na gusto mong ma-achieve. So, isa yun sa mga bagay talaga na makakatulong sa'yo na magkaroon ng direction when you're saving. Diba? Hindi ka masusway agad-agad kasi may goal ka may direction or may purpose yung pag-iipon mo at pagmamanage mo ng pera. Kasi money without mission, kakauwian yan ay temptation. Diba? And money with mission, gaya ng sabi kanina is, meron kang direksyon. Diba? Iba pa rin talaga kapag alam mo, malinaw sa'yo. Diba? Malinaw sa'yo kung bakit ka nag-iipon, kung bakit ka maayos mag-handle ng finances mo. Dapat malinaw sa'yo para hindi ka masusway agad-agad. So yun lang yung ilan sa mga practical ways na pwede tayong mas maging mabuting stewards ng finances na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi at the end of the day, pinagkatiwala lang yan sa atin. Kaya nga stewards tayo. Katiwala tayo mga kaagapay. Kaya dapat marunong tayo mag-handle. Pag-ingatan natin ang bawat pinagkakatiwala sa ating resources ng Panginoon at higit sa lahat, gamitin natin ito for His glory, for His cause. Yun ang pinaka dapat nating gawin at dapat nating tandaan. So this time, kaagapay, mag-pray naman tayo. Now's the time to surrender our hearts. I-surrender natin sa Panginoon yung nilalaman ng puso natin. Let's ask Him if these things ay galing ba sa Kanya? Naka-align ba ito sa Kanyang salita? And if not, ipag-pray natin na alisin niya ito at palitan niya ito ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa reminder ng inyong salita na maging mabuti kaming katiwala ng inyong mga pagpapala. Thank you, Lord, for every finances, for every resources na ibinibigay mo sa amin. Lord, turuan niyo po kami maging wise managers and not careless spenders. Give us the self-control, yung contentment at discipline na kinakailangan namin. Lord, nililift up po namin sa inyo yung mga bagay sa puso namin. Kung hindi to align sa inyong will, sa inyong kalooban, alisin niyo po ito, Lord God. Heal our emotional spending. I-free niyo po kami, Panginoon, sa pressure ng mundo, sa comparison ng mundo. Help us to fix our eyes on you alone. Lord, tulungan niyo po kaming i-honor ka sa bawat piso, sa bawat pera, sa bawat resources na meron kami na ipinagkakatiwala mo. And let our decisions reflect your goodness. Lord, nililipa po namin sa inyo si Mara, maging yung mga kaagapay din namin na may same struggle kagaya kay Mara. At sa mga nakikinig sa oras na ito, that they may see breakthrough in their finances and that you honor every small step of obedience. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa buhay namin. Because at the end of the day, we're doing this not for us, but to you alone, Panginoon. Na maibalik po namin at maibigay po namin sa inyo
ang ultimate glory higit sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito, sa inyong salita, sa inyong pag-ibig sa bawat isa. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, Amen. Kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa akin sa loob ng 1 hour. At sa'yo na nakikinig ngayon, kung ikaw ay may kwento, may struggle, may tanong or prayer request, feel free, kaagapay, to send your letters dito sa ating programa. Malay mo, yung pinagdadaanan mo ngayon, kaagapay, ay makatulong sa iba bukas. So message us on In-Betweens segment via 702 DZAS FEBC Radio Facebook page. Dahil syempre dito sa In-Betweens, nagmamatter ang voice mo. And ang storya mo ay may value at gagamitin din niya ng Panginoon bilang pagpapala sa iba. Kaya maraming salamat mga kaagapay sa pagsama sa akin dito sa ating program na In-Betweens. Salamat sa mga sumama sa akin sa loob ng 1 hour, sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today. Today lang pero kaagapay, see you next week dahil hindi pa natatapos ang ating journey. Magkarinigan po muli tayo next week, same time, same station. Muli, ito po ang inyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua, at nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.